Tricia's point of view. Habang abala ako sa pagtatype ng mga report sa computer, ay bigla nilang tumunog ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Halos mapakunot ang noo ko nang makita sa screen ang pangalan ni Mama. Hindi naman siya madalas tumatawag sa oras ng trabaho ko, kaya't agad akong kinabahan. Pasimple kong kinuhang cellphone at sinagot yon. Nakayuko ako upang hindi mahalata ng mga kasamahan ko. "Hello Ma, napatawag po kayo." "Tricia, anak!" Nanginginig ang boses ni Mama sa kabilang linya. Bigla akong kinabahan. "Ma, ano nangyari sa inyo? Isinugod ang papa mo sa ospital." Pakiramdam ko'y para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig galing kay Mama. Bakit? Anong nangyari kay Papa?" "Bigla na lang siyang nahilo kanina tapos nawala ng malay. Dinala siya ng kapitbahay sa San Lazaro Hospital." "Ma, nandyan ka pa ba sa ospital? Kamusta si Papa?" "Oo anak, nandito ako sa ospital. Nasa emergency room pang papa mo eh." "O sige ma, pupunta ako agad dyan. Magpapaalam lang ako sa boss ko." Mabilis akong tumayo mula sa upuan at pumunta sa opisina ng boss ko. Hindi ko na inintindi kung may ginagawa pa siya. Basta't kumatok agad ako sa pinto. "Sir?" Sabi ko nang bahagyang mabuksan ng pinto. "Yes, Tricia. May kailangan ka ba sa akin?" "Sir, pasensya na po pero kailangan ko pong mag-out ng maaga. May emergency po kasi." "What happened?" "Nasa ospital pong papa ko ngayon." Hindi na siya nagtanong pa. "Go ahead. Family comes first." "Thank you po, sir." Agad akong lumabas ng opisina at kinuha ng bag ko. Halos patakbo na akong lumabas ng building habang paulit-ulit na nagdadasal sa isip ko. Hindi naman ganun kalayo ang San Lazaro Hospital, pero pakiramdam ko napakahaba ng biyahe papunta roon. Pagdating ko sa ospital, patakbo akong bumaba ng taxi. Agad kong hinanap si Mama sa loob ng emergency room. Hindi naman nagtagal ay nakita ko rin si Mama. Nakaupo sa isang mahabang upuan, hawak ang rosary at patuloy na umiiyak. "Ma!" Tawag ko sa kanya. Agad siyang napatingin sa akin. "Tricia!" Sabi niya. "Kamusta na po si Papa?" "Hindi pa lumalabas sa mga doktor eh." Hindi nagtagal ay lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Agad kaming tumayo ni Mama. "Kayo po bang pamilya ng pasyente?" "Opo." Sabay naming sagot ni Mama. "Kailangan naming magsagawa ng ilang test sa kanya." "Dok, ano po ba talagang nangyari sa kanya?" "Based sa initial findings may nakita kaming abnormality sa brain scan niya." Bigla akong kinabahan. Anong ibig sabihin nun?" Huminga muna ng malalim ang doktor bago sinabi ang mga salitang hindi namin inaasahang maririnig. "May tumor sa utak ang pasyente." "Tumor?" Halos pabulong naming sabi. Tumango ang doktor. "Yes, brain tumor." "Ano pong gagawin namin, doktor?" Umiiyak na tanong ni Mama sa doktor. "Kailangan natin siyang operahan," sagot ng doktor. "Operahan?" Ulit ko sa sinabi ng doktor. "Yes, but the surgery is very expensive." Hindi pa rin nagsisink in sa isip ko ang sinabi ng doktor. Paulit-ulit kong naririnig ang salitang yun sa utak ko habang nakaupo kami ni Mama sa labas ng emergency room. Pakiramdam ko'y biglang naging napakabigat ng mundo sa balikat ko. Sinabi ng doktor na kailangang maoperahan ni Papa sa lalong madaling panahon kung gusto pa naming mailigtas ang buhay niya. Pero ang sumunod na sinabi ng doktor ang lalo pang nagpabigat sa dibdib ko. Ang halaga ng operasyon. Halos mawalan ako ng boses nang marinig kung magkano ang kailangan naming bayaran para sa surgery. Hindi ko inaasahan na ganun pala kamahal ang isang operasyon sa utak. Saan naman kami kukuha ng ganun kalaking halaga? Ako ang nag-iisang anak nila Mama at Papa. Lumaki akong alam kung gaano kahirap ang buhay namin. Si Papa, isang mekaniko sa isang talyer. Araw-araw siyang nag-aayos sa mga sirang motorsiklo at sasakyan para lang may maiuwi siyang pera sa bahay. Samantalang si Mama naman ay may maliit na pwesto ng gulay sa palengke. Maaga pa lang ay nasa palengke na siya para magtinda. Hindi man kami mayaman pero ginawa nilang lahat para mapag-aral ako. Dahil sa kanila, kaya ako nakapagtapos ng kolehiyo. At ngayon nga'y nagtatrabaho bilang sekretary sa isang malaking kumpanya sa Maynila.
Hindi naman kalakihan ang sahod ko, pero sapat na yun para makatulong ako sa pamilya ko. Pero alam kong kahit pagsamasamahin kong lahat ng ipon ko, hindi pa rin yun sapat para sa operasyon ni Papa. Ma, Trisha, anak, anong gagawin natin? Umiiyak niyang tanong sa akin. May awa ang Diyos, Mama. Tutulungan niya tayong makahanap ng pera para kay Papa. Napakamahal ng operasyon. Patuloy niyang sabi sabay punas ng mga luha. Hindi natin kayang ganong kalaking halaga. Huminga ako ng malalim. Pilit kong pinatatatag ang sarili. Hindi ako pwedeng umiyak ngayon. Kung parehas kaming mawawalan ng pag-asa, sino na lang ang lalaban para kay Papa? Hinawakan kong kamay ni Mama. Ma, huwag kayong mag-alala. Napatingin siya sa akin na parang naghahanap ng pag-asa. Maghahanap ako ng paraan. Papaano, anak? Saan? Gagawin kong lahat para maoperahan si Papa. Matatag kong sabi, kahit sa loob-loob ko, hindi ko pa alam kung paano ko gagawin yon. Natahimik si Mama saka tumingin sa akin. Alam kong sinusubukan niyang maniwala sa sinabi ko, kahit na ako mismo, hindi sigurado. Ilang sandali pa'y tumayo ako mula sa upuan. Ma, dito muna kayo, may pupuntahan lang ako. Napakunot ang noon ni Mama. Saan ka naman pupunta? Sa kaibigan ko po, babalik din agad ako. Sige, mag-iingat ka anak. Hindi ko na siya hinayaang magtanong pa. Alam kong mas lalo lamang siyang mag-aalala kung sasabihin ko na wala pa talaga akong konkretong plano. Paglabas ko ng ospital, napahinga ako ng malalim. Pakiramdam ko ay lalo lang lumaki ang problema ko sa bawat hakbang na ginagawa ko. Pero kailangan kong kumilos. Hindi ako pwedeng maghintay na lang habang lumalala ang kondisyon ni Papa. Sumakay ako ng jeep papunta sa apartment ng kaibigan kong si Chona. Pagdating ko sa apartment niya, ay agad akong kumatok sa pinto. Hindi naman nagtagal ay bumukas yun. Trisha? Gulat na sabi ni Chona nang makita ko. Anong ginagawa mo rito? Pwede ba akong pumasok? Of course! Alika, pasok ko sa loob. Pagpasok ko sa loob, ay agad akong naupo sa sofa. Hindi ko na napigilan ng sarili kong mapayuko. Hoy, ano nangyari sa'yo? May problema ka ba? Doon ko ikinuwento sa kanya ang lahat. Ang biglaang pagka-ospital ni Papa. Ang sinabi ng doktor tungkol sa brain tumor. At ang napakamahal na operasyon na kailangan naming bayaran. Tahimik lang siyang nakikinig habang nagsasalita ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ganun kalaking pera. Kung talagang kailangan mo ng malaking pera, may alam akong paraan. Napakunot ang noo ko. Anong paraan? Hindi agad siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa akin. Tinitimbang kung dapat ba niyang sabihin ang nasa isip niya. Sigurado ka bang gagawin mong kahit na ano para sa papa mo? Hindi na ako nag-isip bago sumagot. Oo, gagawin kong lahat para kay Papa. Huminga ng malalim si Chona bago muling nagsalita. May kilala akong tao, isang napakayamang lalaki. O anong kinalaman nun sa problema ko? Sandaling natahimik si Chona bago niya sinabi ang mga salitang hindi ko inaasahan. Kung papayag ka, pwede kang kumita ng malaking pera sa kanya. Hindi ko alam kung anong klaseng paraan ang tinutukoy ni Chona. Pero sa paraan ng pagtingin niya sa akin, may pakiramdam akong hindi yun magiging madaling desisyon para sa akin. Matagal akong nakatingin kay Chona matapos siyang sabihin na may alam siyang paraan para kumita ako ng malaking pera. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano makakatulong sa problema ko ang isang mayamang lalaki na sinasabi niya. Ano bang ibig mong sabihin? Paano naman ako kikita ng pera sa lalaking yan? May isang mayamang lalaki na naghahanap ng babae. Napakunot lalo ang noo ko. Ano? Babae? Hindi girlfriend, hindi rin asawa. Lalong naguluhan ang isip ko. Then what? Tumingin siya sa akin ng seryoso bago tuluyang sinabi ang mga salitang nagpahinto sa paghinga ko. Slave? Ano? Slave? Tumango si Chona. Yes, personal slave. Hindi agad ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung paano ko ipoproseso ang sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Ano yun? Parang katulong? Umiling si Chona. Hindi.
May kontrata kasing lalaking yun. Kung papayag ang babae, magiging slave siya ng lalaki sa loob ng 1 taon. Pakiramdam ko'y lalo akong naguluhan. Slave? Sa anong paraan? Bahagyang napatingin sa akin si Chona na para bang nahihirapan siyang ipaliwanag. Basically, magiging under ka niya. Susundin mo ang rules niya. Hindi ka pwedeng mangialam sa buhay niya. Ang trabaho mo lang, paligayahin siya. Pero kapalit noon, babayaran ka niya ng 30 million pesos. Bigla akong napatingin sa kanya. Magkano? 30 million. 30 million? Oo. At bukod pa ron may weekly allowance ka rin habang nasa kanya ka. Hindi agad ako nakapagsalita. Pakiramdam ko, para bang huminto ang mundo ko sa narinig. 30 million pesos. Yun ang halaga na kaya ng bayaran ng operasyon ni Papa. Hindi lang yun, sobra-sobra pa. Hindi ko akalaing darating sa punto na kailangan kong isipin ang ganoong bagay. 1 taon. 1 taon kong ibebenta ang sarili ko. 1 taon kong isusuko ang kalayaan ko. Para sa pera. At para kay Papa. Huminga ako ng malalim sabay pikit ng mga mata. Sa isip ko, biglang pumasok ang imahe ni Papang nakahiga sa hospital bed. Mahina't walang malay. Kung hindi siya mauoperahan, baka mawala siya sa amin. Papayag ako, Chona. Nanlaki ang mga mata niya. Sigurado ka ba, Trisha? Oo, Chona, sigurado ko. Para kay Papa, gagawin ko kahit sarili ko pang kapalit. Hindi na ako nag-alinlangan. Kung yun ang tanging paraan para mailigtas ang buhay ng ama ko, gagawin ko. Wait, tatawagan ko lang ang kontak ko. Tahimik akong nakaupo habang pinanonood siyang nakikipag-usap sa telepono. Hindi ko narinig ang buong usapan nila pero ilang beses kong narinig ang pangalan ng lalaki, Winston Villamor. Ilang minuto rin silang nag-usap bago niya tuluyang ibinaba ang tawag. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Okay na, Trisha. Anong ibig mong sabihin? Kumuha siya ng isang maliit na papel mula sa drawer at may isinulat doon. Pagkatapos ay inabot niya yun sa akin. Kinuha kong papel at tiningnan. Address yun. Puntahan mo yan. Hinihintay ka na ni Winston Villamor. Thank you, Chona. Good luck, friend. Lumabas ako ng apartment ni Chona, hawak pa rin ang maliit na papel. Pakiramdam ko ay may malaking desisyon akong tinatahak. Pagdating ko sa kalsada, ay agad akong sumakay ng taxi. Winston's point of view. Katatapos ko lang maligo nang marinig ang mahihinang katok sa pinto ng kwarto ko. Nagpunas pa ako ng buhok gamit ang tuwalya bago lumapit sa pinto upang buksan yon. Pagkabukas ko, bumungad sa akin si Aling Rosario, ang matagal ng kasambahay sa bahay na ito. Halata sa mukha niya na may sasabihin kaya't agad ko siyang tiningnan ng may pagtataka. Sir Winston, magalang niyang sabi, may naghahanap po sa inyong babae sa labas. Bahagya akong napaisip sa narinig. Hindi naman ako sanay na may bigla na lang dumadalaw na babae sa bahay ko. Lalo na't bihira akong tumanggap ng bisita, maliban na lang kung may mahalagang business meeting. Ngunit ilang segundo pa lang ay naalala ko agad ang tawag sa akin ni Chona kanina. Sinabi niya na may ipadadala siyang babae. Isang babae na pumayag sa kondisyon ko. Napabuntong hininga ko ng marahan habang ibinababa ang tuwalya sa balikat ko. Papasukin mo siya, Aling Rosario. Sabihin mong pababa na ako. Oho, sir. Sagot niya bago tuluyang umalis sa harap ng pinto. Pagkasara ng pinto, sandali akong napahinto sa kinatatayuan ko. Hindi ko maiwasang mapaisip kung anong klaseng babae ang ipinadala ni Chona. Matagal ko na siyang kakilala kaya't alam kong hindi siya basta-bastang nagpapadala ng kung sino-sino lang. Nung sinabi niyang pumayag ng babae sa kondisyon ko, malamang ipinaliwanag niya na rito ang lahat. Kinuha ko ang damit na nakahanda sa kama't mabilis na nagbihis. Habang inaayos ang cuff ng long sleeves, ay muli kong naalalang dahilan kung bakit ako naghahanap ng ganong klaseng arrangement. I hate complicated relationships. Ayokong pumasok sa relasyon na may kasamang drama, expectations o emosyon na hindi ko naman kayang ibigay. Mas gusto kong malinaw na kasunduan, walang halong feelings, walang panghihimasok sa personal na buhay. Just a simple arrangement. Isang babae na susunod sa rules ko. Isang babae na magiging slave ko sa loob ng 1 taon. Pagkatapos ay tapos ng lahat. Ganun kasimple. Pagkatapos kong magbihis,
ay lumabas na ako ng kwarto at naglakad papunta sa hagdanan. Tahimik ang buong bahay maliban lang sa mahinang tunog ng air conditioner at ang mga yabag ng paa ko sa marmol na sahig. Habang pababa ng hagdan, agad kong napansin ang babaeng nakaupo sa sala. Nasa kalagitnaan pa lamang ako ng hagdan nang makita ko siya ng malinaw. At sa totoo lang, nagulat ako. Hindi ko inaasahan na ganun kaganda ang babaeng ipinadala ni Chona. Mahabang buhok niya na bahagyang nakalugay sa likod. Simple lang ang suot niyang damit. Isang puting blouse at pantalon. Pero kahit ganun, hindi nito natatakpan ang natural na ganda ng mukha niya. Halata rin na wala siyang make-up. Pero mas lalo lamang lumitaw ang inosente niyang itsura dahil doon. Napaisip ako. This girl looks too innocent for this kind of arrangement. Ngunit agad kong inalis ang ganong klaseng pag-iisip. Hindi ko naman siya pinilit na pumunta rito. Kung nandito siya ngayon, ibig sabihin ay pumayag na siya sa kasunduan. Pagbaba ko sa huling hakbang ng hagdan, tumikhim ako ng bahagya upang ipaalam ang presensya ko. Agad naman siyang napalingon sa direksyon ko. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang mga mata namin. Sandali kaming nagkatitigan. Sa lapit na yon, mas lalo kong nakita kung gaano siyang kaganda. May kakaibang ganda ang kanyang mga mata. At kahit halatang kinakabahan siya, hindi nito nabawasan ang kanyang kagandahan. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, siya rin ang unang nagbaba ng tingin. Tila nahihiyang makipagtitigan sa akin. Bahagya akong ngumiti sa reaksyon niya. Mukhang hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Lumapit ako sa sofa kung saan siya nakaupo at tumigil sa tapat niya. You must be the girl Shona sent, sabi ko sa kalmadong boses. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kinaupuan niya. Opo, mahina niyang sagot. Bahagya kong itinaas ang kilay ko. Opo? Napansin kong lalo siyang kinabahan sa paraan ng pagsasalita ko. Yes sir, sabi niya agad. Halatang naguguluhan ko ano bang dapat niyang itawag sa akin. Bahagya akong natawa. Relax. You don't have to look so nervous. Ngunit kahit sinabi ko yun, halata pa rin sa kilos niya na kinakabahan siya. Ilang segundo akong natahimik na nakatingin sa kanya. Pinag-aaralan ang mukha niya. So, what's your name? Trisha. Did Shona explain everything to you? Napansin kong bahagya siyang napakagat sa labi bago sumagot. Opo, sinabi na po niya sa akin. Good. Tumayo ako mula sa sofa at naglakad papunta sa mesa kung saan nakalagay ang isang folder. Kinuha ko yun at inilagay sa harap niya. This is the contract, sabi ko sabay lapag ng folder sa mesa. Napatingin siya sa folder na para bang alam niyang ang laman nun ang magbabago sa buhay niya. If you sign that, you'll become my slave for 1 year. At the end of that year, you'll receive 30 million pesos. Nanatili siyang tahimik. Halata sa mukha niya na may malalim siyang iniisip. Hindi ko siya minadali. Alam kong hindi yun madaling desisyon. After all, hindi lahat ng babae kayang ibenta ang 1 taon ng buhay niya kapalit ng pera. Ilang sandali pa'y dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at tumingin sa akin ng diretsyo. May kakaibang tapang sa mga mata na hindi ko inaasahan mula sa isang babaeng mukhang napaka-inosente. Tatanggapin ko po ang kontrata. Pero may pakiusap po ako. What is it? Pwede ko po bang makuha agad ang pera? Makuha agad? Ulit ko. Bahagyang nakakunot ang noo. Tumango siya. Pilit pinipigilan ng pagluha. Kailangan ko po kasi agad yun. Para sa papa ko. May sakit po kasi ang papa ko eh. May brain tumor siya. At kailangan siyang operahan sa lalong madaling panahon. Hindi ko inaasahan ang paliwanag na yon ket sandali akong natahimik. Sa dami ng babaeng nakilala ko sa ganitong klaseng arrangement, kadalasan ang dahilan ay pera para sa luho o utang o kung anumang personal na problema. Pero ang babaeng to, mukhang ginagawa yun para sa pamilya niya. Gayunpaman hindi ko agad ipinakita ang reaksyon ko. 30 million is not a small amount. Kung ibibigay ko yun agad at pagkatapos ay bigla siyang mawala, wala na akong habol sa kanya. Kahit pa may kontrata, mahirap pa ring habulin ng isang taong ayaw nang magpakita. I crossed my arms while looking at her. That's a very big amount. How do I know you won't just run away after getting the money? Halata sa mukha niya ang gulat sa sinabi ko. Marahil hindi niya naisip ang posibilidad na yun.
Hindi ko po gagawin yun. Mabilis niyang sagot. Pero hindi pa rin ako nagsalita. Nanatili lamang akong nakatingin sa kanya. Nag-iisip kung dapat ba akong pumayag sa gusto niya. Hindi ako sanay na magtiwala agad sa isang taong ngayon ko lang nakilala. Ngunit ang sumunod na ginawa niya ang tuluyang nagpaalis sa iniisip kong pagdududa. Bigla na lamang siyang lumuhod sa harapan ko. Halos mapatayo ako sa kinauupuan ko sa sobrang gulat. What are you doing? Please Sir Winston, kailangan ko po talaga ng pera para sa operasyon ng papa ko. Hindi ko inaasahan na gagawin niya yun. Nakaluhod siya sa harap ko, umiiyak, at nagmamakaawa na para bang yun na lamang natitirang pag-asa niya. Kung kailangan ko pong sundin ang kahit na anong rules niyo gagawin ko, huwag niyo lang po akong tanggihan. Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon. Hindi ako sanay na may taong lumuluhod sa harap ko para magmakaawa. Sa totoo lang, kaya ko namang tanggihan ng pakiusap niya. Walang pumipilit sa akin na ibigay agad ang pera. Maaari kong sabihin na pagkatapos na lang ng kontrata, tulad ng orihinal na plano ko. Pero habang nakikita ko siyang umiiyak sa harap ko, may kung anong kumurot sa dibdib ko. This girl must be really desperate. Huminga ako ng malalim bago muling nagsalita. Tumayo ka. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakaluhod, kahit halatang nahihiya sa ginawa niya. Fine, I'll give you the money first. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Really? But I'll add a condition to the contract. Dagdag ko habang kinukuha ang folder sa mesa. Once you sign it, you cannot leave this house unless I allow you. And you must follow every rule I give you. Mabilis siyang tumango kahit hindi pa ako tapos magsalita. Yes sir, I agree. Kinuha kong ballpen at binuksan ng kontrata upang idagdag ang bagong kondisyon. Pagkatapos kong isulat yon, ay ibinalik ko ang papel sa harap niya. Read it first, sabi ko. Ngunit sa halip na basahin ng kontrata, napatingin siya sa akin. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat po. Halata sa mukha niyang matinding pasasalamat na para bang napakalaking tulong ng ginawa kong yon sa kanya. At sa sandaling yon, napagtanto ko na marahil tama nga ang naging desisyon ko. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Tricia's point of view. Pagkatapos kong magpasalamat kay Sir Winston, ay agad kong kinuhang ballpen na nasa ibabaw ng mesa at pinirmahan ng kontratang nasa harapan ko. Hindi ko na yun binasa pa. Sa totoo lang dapat binasa ko muna ang bawat detalye bago pumirma. Pero sa sitwasyon ko ngayon, wala na akong panahon para pag-isipan pa ang bawat kondisyong nakalagay ron. Ang nasa isip ko lamang ang kalagayan ni Papa na kasalukuyang nakahiga sa hospital bed. Naghihintay sa operasyon na maaaring magligtas sa buhay niya. Kung ang kapalit ng pera na kailangan namin ay 1 taon ng buhay ko, handa kong tanggapin yon ng walang pagdadalawang isip. Habang inilalagay kong huling pirma sa papel, ay bahagyang nanginig ang kamay ko. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil alam kong sa sandaling yon, ay tuluyan ang magbabago ang takbo ng buhay ko. Pagkatapos kong pumirma ay dahan-dahan kong ibinalik ang ballpen sa mesa at tumingin kay Sir Winston. Natahimik lamang akong pinagmamasdan mula sa kabilang sofa. Hindi ko mabasa kung anong nasa isip niya, pero tila seryoso pa rin ang ekspresyon ng mukha niya. Done? Opo. Kinuha niyang kontrata mula sa mesa at mabilis na tiningnan ang mga pahina nito. Pagkatapos ay isinira niya ang folder at muling tumingin sa akin. Tomorrow the money will be transferred to your bank account. Sabi niya sa mahinahong boses. Sandali akong napahinto sa narinig. Kahit alam ko nang pumayag siya sa pakiusap ko kanina, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng kakaibang ginhawa sa dibdib nang marinig muli yun mula sa kanya. Maraming salamat po, Sir Winston. Ngunit bago pa tuluyang matapos ang usapan namin, bigla kong naalala ang isang bagay. Sir? What is it? Kailangan ko po sanang magpaalam muna sa mama ko. Bahagyang napakunot ang noo niya. Magpaalam? Hindi naman po pwedeng basta na lang akong mawawala. Magtataka po si mama eh. Sandali siyang natahimik, nakatingin sa akin na parang pinag-iisipan ang sinabi ko. Agad ko namang idinagdag ang gusto kong sabihin. Kukuha rin po sana ako ng ilang gamit sa bahay. Kung titira na po ako rito sa inyo,
kailangan ko rin pong dalhin ang mga personal na gamit ko. Alright, that's reasonable. Ipapahatid kita sa driver ko. You can go home first. Thank you po. Tomorrow, you come back here. Patuloy niya. By that time, the money will already be in your account. Opo, babalik po ako bukas. Hindi nagtagal ay tinawag niya si Aling Rosario upang ipatawag ang driver niya. Ilang minuto lang ang lumipas. Handa na akong umalis ng bahay na iyon. Habang naglalakad palabas ng malaking gate ng mansyon, hindi ko maiwasang lumingon sandali sa napakalaking bahay ni Sir Winston. Hindi ko akalaing sa lugar na yon titira ako sa loob ng 1 taon. Pagdating ko sa ospital, agad akong bumaba ng sasakyan at mabilis na naglakad papunta sa ward kung saan naka-admit si Papa. Halos patakbo na akong pumasok sa loob nang makita si Mamang nakaupo sa tabi ng kama ni Papa. Hawak ang kamay nito. "Ma!" Tawag ko. Agad siyang napalingon sa akin. "Trisha, anak!" "Ma, may pera na tayo sa operasyon ni Papa." Biglang nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ko. "Talaga, anak? May magbabayad na po ng operasyon ni Papa. Isa ka nakakuha ng ganong kalaking pera, anak." Sandali akong natahimik. Hindi ko pa kayang sabihin ang buong katotohanan tungkol sa kontrata na pinirmahan ko. Alam kong hindi yun matatanggap ni Mama kung malalaman niya. Kaya't bahagya akong ngumiti at sinabi ang kalahating katotohanan. "May tumulong po sa akin. Bagong boss ko." "Bagong boss mo?" "Opo, Mama. Bukas maililipat ng pera sa account ko." "Ay, salamat sa Diyos. Mauoperahan ng Papa mo. Salamat din sa iyo, anak." Kinabukasan, maaga akong nagising kahit halos hindi rin naman ako nakatulog ng maayos kagabi. Ang buong magdamag ay ginugol ko sa pag-iisip kung anong mangyayari sa akin sa piling ni Sir Winston. Hindi ko alam kung magiging madali ba o mahirap ang desisyong ginawa ko. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang kalagayan ni Papa, nawawala ang lahat ng pagdadalawang isip ko. Kung iyon ang kapalit para mailigtas ang buhay niya, tatanggapin ko ng buong puso. Maaga pa lamang ay inayos ko na ang mga gamit na dadalhin ko. Hindi naman ganun karami ang mga personal kong gamit, kaya't mabilis ko ring natapos ang pag-iimpake. Ilang damit, ilang personal na gamit, at ilang bagay na may sentimental value para sa akin. Yun ang mga inilagay ko sa maliit na maleta na dala ko ngayon. Nakapagpaalam na rin ako kay Mama kagabi tungkol sa desisyon kong umalis para sa bagong trabaho na sinasabi ko sa kanya. Hindi ko pa kayang sabihin ng totoo. Alam kong hindi niya matatanggap ang paraan na pinili ko para kumita lang ng pera. Kaya't sinabi ko na lamang na may bagong trabaho akong nakuha at kailangan kong tumira sa bahay ng employer ko. Mabuti na lamang at hindi na siya masyadong nagtanong. Marahil dahil abala rin ng isip niya sa paghahanda para sa operasyon ni Papa. Bago magtanghali, bigla na lamang nag-vibrate ang cellphone ko. Nakaupo ako sa isang bangko sa labas ng ospital. Nang tingnan kong screen, nakita kong notification mula sa bangko. Bank notification, deposit received. Nang makita kong halaga na nakalagay doon, ay halos mapahawak ako sa dibdib ko. 30 million pesos. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Totoo na nasa account ko na ang pera. Sa wakas ay may pambayad na kami para sa operasyon ni Papa. Hindi ko mapigilan ng sarili kong mapaluha sa sobrang saya at ginhawa ng pakiramdam ko. Isang sandali pa, tumunog muli ang cellphone ko. Isang tawag ang pumasok at nang tingnan ko ang pangalan sa screen, ay agad kong nakilala kung sino yon. Si Sir Winston. Agad kong sinagot ang tawag. Hello? Sir Winston? Did you receive the money? Narinig kong tanong niya sa kabilang linya. Opo, pumasok na po sa account ko. Good. I'll send you my driver to pick you up. Napatingin ako sa hospital building sa harap ko. Sir, pwede po bang sa ospital na lang ako sunduin? Why? Dumaan lang po sana ako rito para magpaalam kay Mama at Papa. Alright, I'll tell the driver. Salamat po. Pagkababa ng tawag, agad akong pumasok sa loob ng ospital. Dire-diretso akong naglakad papunta sa kwarto kung saan naka-admit si Papa. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko si Mamang nakaupo sa tabi ng kama ni Papa, nagbabasa ng prayer booklet. Ma, sabi ko, bahagyang nangingilid ang luha. Nasa bank account ko na pong pera. Talaga anak?
Tila hindi makapaniwala na tanong niya sa akin. Opo, pwede na po nating ipaschedule ang operasyon ni Papa. Oh, salamat anak. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo. Basta para kay Papa, Ma. O kahit sa inyo lahat gagawin ko. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Maswerte kaming ikaw ang naging anak namin. Pagkatapos naming mag-usap ni Mama, lumapit ako sa kama kung saan mahimbing na natutulog si Papa. Maingat kong hinawakan ng kamay niya at marahang hinaplos yun. Pa, mahina akong sabi, kahit alam kong hindi niya ako naririnig. Magpagaling po kayo Gusto ko pagbalik ko malakas na kayo gaya ng dati. Paglabas ko sa main entrance ng ospital, ay agad kong nakita ang isang itim na kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. May lalaking nakatayo sa tabi nito na agad akong nilapitan. Miss Trisha, ready na po ba kayo? Opo, tayo na po. Halos buong biyahe papunta sa bahay ni Sir Winston ay tahimik lang ako sa likod ng sasakyan. Paminsan-minsan ay napapatingin ako sa bintana, pinagmamasdan ng mga dumadaang sasakyan at ang mga taong naglalakad sa gilid ng kalsada. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman ng mga sandaling yon. Masaya ako dahil sa wakas may pera na para sa operasyon ni Papa. Pero ang kasabay nun, may kaba rin akong nararamdaman. Dahil alam kong magsisimula na ang bagong buhay ko sa bahay ng lalaking halos hindi ko pa lubos na kilala. Ilang minuto pang lumipas ay tuluyan na kaming pumasok sa malaking gate ng mansyon ni Sir Winston. Muli kong nakita ang napakalawak na bakuran at ang napakalaking bahay na kahapon ko lang unang nasilayan. Kahit pangalawang beses ko pa lang itong nakikita, hindi ko pa rin maiwasang mamangha sa lakit ganda nito. Para itong bahay na nakikita ko lamang sa mga pelikula o sa telebisyon. Pagkababa ko ng sasakyan, ay agad akong sinalubong ni Aling Rosario sa pintuan ng bahay. Nakangiti siyang nakatingin sa akin na para bang matagal niya na akong kilala. Mabutit nandito ka na, Iha. Kamusta ang biyahe? Maayos naman po, walang gaanong traffic. Sagot ko, bahagyang ngumiti. Napatingin ako sa paligid at napansin kong wala si Sir Winston. Kaya't napatanong ako kay Aling Rosario. Si Sir Winston po? Wala si Sir Winston nasa opisina pa. Ibinilin kanya sa akin, sabi niya tulungan kitang mag-settle dito sa bahay. Ah, ganun po ba? Salamat po Aling Rosario. Pagkatapos ay kinuha niya ang maliit kong maleta at sinenyasan akong sumunod sa kanya paakyat ng hagdan. Napakalawak ng sala. Halatang mamahalin ng mga gamit na nakalagay doon mula sa malalaking chandelier hanggang sa mga paintings na nakasabit sa dingding. Habang paakyat kami ng hagdan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang kaba. Alam kong mula sa araw na ito, dito na ako titira sa loob ng 1 taon. Huminto si Aling Rosario sa isang pinto sa dulo ng hallway at marahang niyong binuksan. Pagpasok namin sa loob, agad kong napansin na napakalaki ng kwarto. Malawak ang kama, may malaking sofa sa gilid, at may malawak na bintana na tanaw ang hardin ng bahay. Halata na kung kaninong kwarto yon, hindi na ako nagtaka. Hindi ko na kailangang itanong kung bakit doon ako pinatuloy. Alam ko nang ibig sabihin. Bahagi yon ng kasunduan na pinirmahan ko. Tinulungan ako ni Aling Rosario na ayusin ang mga gamit ko sa kabinet. Kung may kailangan ka pa sabihin mo lang sa akin. Nasa baba lang ako, Iha. Wala na po. Salamat po sa pagtulong sa akin. O sige, magpahinga ka na ha? Sabi niya bago tuluyang lumabas ng kwarto. Nang maisarang pintuan, ay tuluyan akong napaupo sa gilid ng kama. Biglang naging tahimik ang buong kwarto at doon ko mas naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Ngayong gabi marahil mangyayari ang lahat. Napapikit ako, pinipilit pakalmahin ang sarili. Hindi ko alam kung anong gagawin kapag dumating na ang oras na yon. Wala pa akong nagiging boyfriend sa buong buhay ko. Hindi pa ako kailanman nakaranas ng kahit na anong romantikong relasyon. At higit sa lahat, wala naman akong alam sa pakikipagtalik. Hindi ko alam kung anong aasahan ko mula kay Sir Winston. Hindi ko alam kung magiging mabait ba siya o kung magiging mahigpit sa akin. Humiga ako sandali sa kama bago napatingin sa kisame. Pilit kong inaalala kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito. Para kay Papa, para sa kaligtasan niya. Yun lang ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko.
Ilang sandali pa'y nagulat ako nang marinig ang pagbukas ng pinto. Mabilis akong napaupo. Pagtingin ko sa pintuan, nakita kong pumasok si Sir Winston. Sandali akong natulala habang nakatingin sa kanya. Ngayon ko lang siya napagmasdan ng mabuti. So, Sabi niya, naglalakad papalapit sa akin. you're already here. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Opo, sagot ko. Pilit pinipigilan ng kaba. Huminto siya sa harap ko at ilang sandali akong pinagmasdan. You look nervous. Sabi niya sa mahinang boses. Hindi agad ako nakasagot. Dahil ang totoo, kinakabahan talaga ako sa mangyayari sa gabing yun. Winston's point of view. Pagpasok ko pa lang ng kwarto, agad kong nakita si Tricia na nakaupo sa gilid ng kama. Halata sa mukhang kaba kahit pilit niya itong tinatago. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, mabilis siyang napalingon sa direksyon ko at doon ko lalo napansin ang tensyon sa mukha niya. Hindi ko maiwasang mapagmasdan siya sandali. Simple lang ang suot niya. Isang maluwag na blouse at pantalon. Pero kahit ganon, hindi pa rin natatakpan ang natural niyang ganda. Hindi siya katulad ng ibang babae na nakilala ko noon na todo ayos ang buhok at make-up. Sa kanya ay may kakaibang pagiging simple na lalong nagpapatingkad sa inosente niyang muka. At marahil yun din ang dahilan kung bakit halatang kaba niya ngayon. Lalo na nang tuluyan akong lumapit sa kanya. Napansin kong bahagya siyang napalunok bago tumango. Hindi ko na siya pinahirapan pa sa sitwasyon. Kaya't agad kong sinabi ang susunod kong gagawin. Maliligo lang ako saglit. After that, we'll go downstairs and have dinner. Saglit siyang napatingin sa akin bago marahang tumango. Habang nasa ilalim ako ng shower, hindi ko maiwasang mapaisip tungkol sa babaeng nasa labas ng kwarto ko ngayon. She looks too innocent for this. Hindi ko alam kung bakit yun ang unang pumasok sa isip ko. Marahil ay dahil sa reaksyon niya kanina. Halatang hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Ngunit muli kong pinaalala sa sarili ko na siya mismong pumirma sa kontrata. Walang pumilit sa kanya na gawin yun. Pagkatapos kong maligo ay mabilis akong nagbihis. Paglabas ko ng banyo, nakita ko pa rin siyang nakaupo sa kama. Tila naghihintay lamang sa akin. Let's go. Agad siyang tumayo mula sa kama at sumunod sa akin palabas ng kwarto. Tahimik kaming naglakad pababa ng hagdan hanggang sa makarating sa malawak na dining area ng bahay. Nandun na si Aling Rosario at nakahanda ng hapunan sa mesa. Umupo ako sa isa sa mga upuan at sinenyasan si Tricia na umupo rin sa kabilang side ng mesa. Sa loob ng malawak na dining area ay tanging tunog ng mga kubyertos lamang naririnig. Walang nagsasalita sa amin pareho. Paminsan-minsan ay napapatingin ako sa kanya at napapansin kong tila nag-iingat siya sa bawat kilos niya. Halata na hindi siya komportable sa sitwasyon. Napansin ko rin na konti lang ang kinain niya. Hindi ka ba gutom? Tanong ko sa kalmadong boses. Bahagya siyang napatingin sa akin na tila nagulat sa tanong ko. Busog na po ako. Sagot niya kahit halata naman na halos wala siyang nakain. Hindi ko na siya pinilit pa. Marahil ay kinakabahan lang talaga siya sa presensya ko. Pagkatapos namin kumain, agad na iniligpit ni Aling Rosario ang mga plato sa mesa. Tumayo ako mula sa kinauupuan at napatingin kay Tricia na tahimik lang na nakatayo sa tabi ko. You can go upstairs first. I still have some work to finish in my study room. Okay po. Hindi na siya nagtagal pa't dahan-dahang naglakad papunta sa hagdan upang umakyat sa kwarto. Pagkatapos, dumiretso ako sa study room. Pagpasok ko sa loob ay agad akong napaupo sa harap ng mesa, kung saan nakapatong naman ang ilang dokumento na kailangan kong tapusin ngayong gabi. Ngunit kahit pilit kong itinutuon ang pansin ko sa trabaho, paminsan-minsan ay bumabalik pa rin sa isip ko ang imahe ng babaeng nakaupo kanina sa kama ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya tulad ng ibang babae na dumaan sa buhay ko. Wala siyang mapang-akit na kilos o malisyosong tingin. Sa halip, may kung anong inosente at totoo sa kanya. Marahil yun din ang dahilan kung bakit pakiramdam ko iba ang magiging pagsasama namin sa ilalim ng iisang bubong. Pero sa ngayon kailangan ko munang tapusin ang trabaho ko. Halos magmamadaling araw na nang matapos sa mga dokumentong inaasikaso ko sa study room. Ilang oras din akong nakatutok sa laptop at sa mga papeles sa harap ko kaya't bahagya akong minasahe ang batok ng maramdaman ng pagod. Napabuntong hininga na lang ako habang pinapatay ang ilaw sa study room. I should get some sleep.
Dahan-dahan akong naglakad palabas ng study room at umakyat sa hagdan patungo sa sarili kong silid. Hindi ko alam kung gising pa ba siya o nakatulog na. Nang marating kong pintuan ng kwarto, marahan ko itong binuksan upang hindi makagawa ng ingay. Pagpasok ko sa loob, agad kong napansin ang mahinang ilaw mula sa bedside lamp. At doon ko nakita si Trisha na mahimbing na natutulog sa kama. Bahagya akong napahinto sa kinatatayuan. Dahan-dahan akong lumapit sa kama. At doon ko napansin na halos nasa pinakagilid na siya ng kama, na para bang natatakot siyang lumapit sa kabilang bahagi kahit napakalawak naman ang kama. Hindi ko mapigilan ng mapangiti sa nakita ko. Mukhang kinakabahan talaga siya sa presensya ko. Humiga ako sa kabilang bahagi ng kama. Medyo malayo sa kanya upang hindi siya mailang kapag nagising siya. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil sa nakasanayan kong routine. Pagdilat ko ng mga mata, agad akong napalingon sa kabilang bahagi ng kama. Pero wala na dun si Trisha. Pagkatapos kong mag-ayos ay bumaba na ako papunta sa dining area upang mag-almusal. Pagdating ko sa ibaba, agad kong narinig ang mahinahong tunog mula sa kusina. Pagpasok ko sa dining area, doon ko nakita si Trishang nakatayo sa tabi ni Aling Rosario. Tinutulungan niya itong mag-ayos ng pagkain sa mesa. Mukhang maaga talaga siyang nagising. Nang marinig niya mga yabag ko, agad siyang napalingon sa direksyon ko. At nang makita niyang nakatayo ako sa may pintuan, ay bahagya siyang napahinto sa ginagawa niya. Good morning po, Sir Winston. Bati niya sa akin. Good morning din. Hindi mo kailangang tumulong sa kusina. You're not a maid here. Hindi mo kailangang gawin ang mga gawaing bahay. Sige po, kung yan po ang gusto mo. Pagkatapos naming kumain ng almusal, niyaya ko si Trisha na sumama sa akin sa garden. Pinaupo ko siya sa isang upuan sa ilalim ng malaking puno, habang ako naman, nakatayo lang sa harap niya. Mamayang gabi magsisimula ng trabaho mo sa akin, at gusto kong maging handa ka. Huminga siya ng malalim. Ramdam ko ang kaba sa dibdib niya pero hindi ko ito pinansin. Gusto kong maging malinaw sa iyong lahat. Ayokong makita kang nag-aalinlangan o naguguluhan. Bayad ka na. At higit sa lahat, ayoko ng maraming dahilan. Hinawakan ko ang kamay niya ng marahan upang bigyan siya ng katiyakan at sinabi ko, at isa pa, simula ngayon, huwag mo na akong popoin. Tawagin mo na lang akong Winston. Winston po? Oo, Winston lang. Simple lang. Hindi mo kailangan ng formalities dito. Ramdam ko ang bigat ng sitwasyon sa kanya. At alam kong hindi madali ang gagawin niya mamaya. Kaya't ginawa kong malinaw na hindi ito personal kung hindi bahagi lamang ng profesional na kasunduan namin. Oo, alam ko yun. Huwag ka mag-alala, gagawin ko makakaya ko para magawa ng tamang trabaho ko sa'yo. Mabuti kung ganun, para wala tayong maging problema. Trisha's point of view. Pagkatapos naming mag-usap ni Winston sa garden, iniwan niya na ako roon. Sa halip na pumasok sa loob, nanatili na lamang ako sa garden. Pinapahinga ko ang isip ko at iniisip ang mga nangyari. Hindi nagtagal ay narinig kong umalis na ang kotse ni Winston. Marahil, papasok na to sa trabaho. Sa loob ng maghapon, wala akong ginawa kung hindi ang tumunganga sa kwarto. Sa totoo lang, nakakabagot ang walang ginagawa. Lalo na't ayaw naman akong patulungin ni Winston sa anumang gawaing bahay. Mabilis na lumipas ang oras. Malapit na palang maggabi. Naisipan kong tawagan si Mama para kamustahin sila ni Papa. Napag-alaman kong naoperahan na pala si Papa. At successful ang operasyon na labis kong ikinatuwa. Pagkatapos naming mag-usap, sakto namang bumukas ang pintuan at si Winston ang pumasok. Napatingin ako sa kanya at nakaramdam ng kakaibang kabat excitement. Hindi ko alam kung anong uunahin. Ang galak dahil nandyan siya o ang kaba dahil mamayang gabi na magsisimula ang bagong yugto ng buhay ko kasama si Winston. Tumingin sa akin si Winston na para bang nagtatanong ang mga mata. Sinabi ko na si Mama ang kausap ko. Ibinalita ko rin sa kanya na naoperahan na si Papa at successful ang operasyon. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiti na hindi ko maipaliwanag. Nakaramdam ako ng kakaibang tuwa. Tuwa na hindi ko alam kung saan nanggaling. Maya-maya'y kumuha siya ng damit pambahay sa closet at biglang tumingin sa akin. Sabay na tayong mag-shower. Gusto kong tumanggi. Gusto kong igiit ang sarili kong space. Pero alam kong hindi pwedeng gawin yun. Kahit 50-50 ang nararamdaman ko,
Pumayag na lamang ako at sumunod sa kanya patungo sa banyo. Habang naglalakad, ramdam kong bawat yapak ko sa sahig at bawat kilos ko'y tila binabantayan niya. Nang makita ko siya sa unang sulyap, nanlaki ang mga mata ko. Wala siyang suot na kahit na ano. Bigla akong nagdalawang isip kung papasok ba ako o tatalikod. Pero maagap niya akong hinila palapit sa kanya. Ilang sandali pa, naramdaman kong malamig na tubig na nanggagaling sa shower na bumabagsak sa aming dalawa. Sa totoo lang, hindi ako sanay maligo ng may kasabay. Lalo na kung lalaki pa. Buong buhay ko, ako lang mag-isa sa banyo. Mabilis ang maligo at tapos na. Kaya ngayon na nasa loob ako ng malawak na banyo ni Winston, nakatayo sa ilalim ng shower kasama siya, pakiramdam ko'y hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Para akong estatwang nakatayo lang doon, hindi gumagalaw, hindi makapagsalita, at halos hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Ramdam ko ang lamig ng tubig na bumabagsak mula sa shower. Ngunit mas nangingibabaw ang init ng katawan ko dahil sa kaba at hiya. Marahil ay napansin ni Winston ang pagkalito ko dahil dahan-dahan niya akong pinaharap sa kanya. Ang mga kamay niya marahang humawak sa balikat ko. At sa sandaling yun ay napilitan akong tumingin sa kanya. Nagtagpo ang mga mata namin. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng titig yun. Malalim, matalim, parang may kung anong gustong ipahiwatig na hindi ko pa maintindihan. Ilang minuto rin kaming nagkatitigan. Para bang tumigil ang mundo sa pagitan naming dalawa. Hindi ko marinig ang kahit na anong ingay sa paligid. Tanging tibok lamang ng puso ko ang malinaw na naririnig ko sa sarili kong dibdib. Relax, Trisha. Mahina niyang sabi. Halos pabulong. You don't have to be nervous. Gusto kong sabihin na hindi ako kinakabahan. Pero alam kong hindi yun totoo. Halata naman sa kilos ko. Hindi pa man ako nakakahanap ng tamang sagot nang bigla na lamang siyang yumuko at mabilis na siniil ng halik ang mga labi ko. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ako nakapaghanda sa nangyari. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Ito ang unang pagkakataon na may lalaking humalik sa akin. Hindi pamilyar ang pakiramdam. May kung anong kumikiliti sa sikmura ko. May init na unti-unting gumagapang sa buong katawan ko. Sa una hindi ko alam kung papaanong tutugon. Nakapikit lang ako. Hinahayaan siyang gawin ang gusto niya. Unti-unting nagbago ang halik niya. Sa simula'y marahan lamang. Parang sinusubukan niya ako kung papaano ako magre-react. Ngunit habang tumatagal ay nagiging mas malalim yon. Mas mapusok, mas mapang-angkin. Ramdam kong kamay niya na humawak sa bewang ko. Inilapit ang katawan ko sa kanya. Winston, mahina akong sambit. Halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses dahil sa kaba. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, lalo lamang niyang pinalalim ang halik na ibinibigay sa akin. Para bang wala siyang balak na tumigil. Pakiramdam ko'y unti-unting nawawala ang lakas ng tuhod ko. Kaya't napahawak ako sa dibdib niya para hindi matumba. Ramdam kong mainit niyang balat sa ilalim ng malamig na tubig na patuloy na bumubuhos sa amin. Ang buhok ko'y unti-unti nang nababasa. Dumidikit sa leeg at balikat ko. Ang tubig ay dumadaloy pababa sa katawan ko. Ngunit wala akong pakialam sa lamig nito. Ang isip ko'y magulo. Alam kong trabaho ito. Alam kong pumirma ako sa kontrata para dito. Ngunit sa sandaling to, hindi ko alam kung bakit parang hindi lang trabaho ang nararamdaman ko. May kung anong emosyon na hindi ko maipaliwanag. Dahan-dahan siyang lumayo sa labi ko matapos ang ilang sandali. Pareho kaming hinihingal. Napansin ko ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Parang pinag-aaralan ang bawat reaksyon ko. You really have no experience, do you? Sabi niya sa mababang boses. Hindi ko alam kung paanong sasagot kahit napayuko na lamang ako. Ramdam ang pamumula ng pisngi ko kahit na nababasa na ng tubig. First time mong mahalikan? Yes. Mahina akong sagot. Hindi ko alam kung bakit pero tila nagbago ang ekspresyon niya sa narinig. Hindi ko mabasa kung anong nasa isip niya. Kung natutuwa ba siya o nagulat lang. Ngunit sa halip na magsalita agad, ay hinawakan niyang muli ang baba ko at marahang itinaas ang mukha ko upang tumingin agad ako sa kanya.
Look at me, Trisha. Sabi niya. Napilitan akong sumunod. Nagtagpong muli ang mga mata namin. From now on, you don't have to be scared of me. Dugtong niya. You're under my care for 1 year. Just trust me. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit ang simpleng salitang yun ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko inaasahan na maririnig ko yun mula sa kanya. Muli siyang ngumiti bago marahang hinaplos ang pisngi ko. Ang kilos niya ngayon ay tila mas lalong nagpalito sa akin. Hindi ko alam kung bakit parang naging magaan ang pakiramdam ko kahit na alam kong nagsisimula pa lamang ang lahat. Maya-maya'y pinatay niya ang shower. Tumigil ang pagdaloy ng tubig at ang natirang tunog sa banyo ay ang mabilis na paghinga naming dalawa. Get dressed, sabi niya sa kalmadong boses. You might get sick if you stay wet too long. Tumango lang ako kahit hindi pa rin ako ganap na makabawi sa nangyari. Kinuha niya ang towel at inabot sa akin. Nang mahawakan ko yon, agad kong binalot ang sarili upang matakpan ang katawan ko. Lumabas siya ng banyo na parang walang nangyari. Naiwan akong nakatayo ron. Hawak ang towel at pilit inaayos ang magulong isip ko. Napahawak ako sa dibdib ko nang maramdaman ang mabilis na tibok ng puso ko. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Winston's point of view. Nauna na akong lumabas ng banyo at dumiretso sa kwarto. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa nalaman ko kanina. Ako ang first kiss ni Trisha. Sa totoo lang hindi ko inaasahan yon. Sa una, gulat ang nararamdaman ko. Pero kasunod na gulat na yon ay isang kakaibang tuwa na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung bakit ganun ang naging reaksyon ko. Hindi naman ako yung tipo ng lalaking nagiging emosyonal sa mga ganitong bagay. Marami na akong nakilalang babae at hindi na bago sa akin ang ganitong sitwasyon. Pero si Trisha, iba siya. Iba ang pakiramdam na ibinibigay niya sa akin at hindi ko pa maintindihan kung bakit. Naupo ako sa gilid ng kama. Iniisip ang nangyari kanina sa banyo. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin, ang kaba sa mga mata niya, at ang pagiging inosente niya sa halos lahat ng bagay. Malinaw na hindi siya sanay sa ganitong klaseng sitwasyon. Halata naman sa bawat galaw niya ang hiya at pag-aalinlangan. Alam kong para yung sa ama niyang may sakit, ngunit hindi pa rin madaling gawin ang ganitong sakripisyo para sa kahit na kanino. Ilang sandali pa'y narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Napalingon ako't nakita kong lumabas si Trisha. Nakabalot lamang ng towel ang katawan niya. Basa pang buhok at may mga patak ng tubig na dahang-dahang dumadaloy mula sa kanyang balikat, pababa sa makinis niyang balat. Hindi ko mapigilan ang sarili kong pagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Napangiti ako. Napakaganda talaga niya. At mas lalo pang lumalabas ang ganda niya kapag walang make-up at simple lang ang ayos niya. Sandali siyang napahinto nang mapansing nakatingin ako sa kanya. Ramdam ko ang pag-iwas ng tingin niya at ang bahagyang pamumulan ng pisngi. Halata ang hiya sa kilos niya. Hindi ko na hinintay na makapagsalita pa siya. Tumayo ako mula sa kama at dahan-dahang lumapit sa kanya. Huminto ako sa harapan niya at muling pinasadahan ng tingin ng katawan niyang natatakpan lamang ng puting towel. Hindi ko maitago ang ngiting sumilay sa labi ko. You don't have to change, sabi ko sa kanya sa kalmadong boses. Bahagya siyang napakunot ng noo. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na kailangang magbihis. Ulit ko. Mukhang may sasabihin pa sana siya ngunit hindi ko na hinintay yon. Bigla ko siyang binuhat, dahilan upang mapahawak siya agad sa leeg ko sa gulat. Narinig ko ang mahinang pagsinghap niya. Winston! Anong ginagawa mo? Hindi ako sumagot. Dinala ko siya papunta sa kama at maingat na inihiga sa malambot na kutsyon. Relax, Trisha. You don't have to be scared. Hindi siya sumagot. Napansin kong mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng towel. Tila natatakot na baka matanggal yun anumang sandali. Umupo ako sa gilid ng kama at pinagmasdan siya ng mabuti. Hindi ko alam kung bakit. Ayokong magmadali sa mga susunod na mangyayari. Para bang gusto kong namnamin ang bawat sandaling kasama siya. You're beautiful, bigla kong sabi. Halos mapapikit siya sa narinig, lalong namulang pisngi niya. Don't say that, mahina niyang sagot. Why not? It's the truth. Tugon ko.
Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Ang mga mata niya, palipat-lipat ng tingin. Hindi alam kung saan ilalagay ang sarili. "Look at me," sabi ko. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin sa akin. Nagtagpong muli ang mga mata namin. At sa sandaling yun, naramdaman kong kakaibang koneksyon sa pagitan naming dalawa. Hindi iyon simpleng attraction lamang. May kung anong mas malalim na hindi ko pa maipaliwanag. "In this house, you don't have to pretend. Just be yourself." Hindi siya nagsalita, ngunit nakita ko sa mga mata niyang kaba. Dahan-dahan akong yumuko palapit sa kanya. Hindi ko inaalis ang tingin sa mga mata niya. "Trust me, Trisha," bulong ko. Marahan kong inangkin ang mga labi ni Trisha. Sa una, ramdam kong pag-aalinlangan niya. Halata sa paraan ng kanyang paghingat sa bahagyang paninigas ng katawan. Hindi siya agad tumugon sa halik ko, ngunit hindi rin siya umiwas. Para bang hinahayaan niya lang akong gawin ang gusto ko. Tila umaasa na matututunan din niya kung papaanong sumabay sa ritmo ko. Hindi ko siya minadali. Sa halip ay pinili kong gawing dahan-dahan ang bawat galaw ko. Binibigyan siya ng oras upang masanay sa presensya ko at sa init ng mga halik na ibinibigay ko sa kanya. Ilang sandali pang lumipas, napansin kong unti-unti na siyang tumutugon sa halik ko. Sa bawat paggalaw ng labi ko, naramdaman ko ang marahang pagsabay niya. Hindi ko maiwasang mapangiti. Hindi ko inaasahan na ganun ako matutuwa sa simpleng reaksyon niyang iyon. Para sa ibang lalaki, maaaring normal lamang yun. Ngunit para sa akin, may kakaibang pakiramdam na dalang katotohanang ako ang unang lalaking nagbigay sa kanya ng ganitong karanasan. "Relax, Trisha." Mahina akong bulong sa pagitan ng aming mga halik. "Just follow me." Hindi siya nagsalita, ngunit ramdam kong sinusubukan niyang sundin ang sinasabi ko. Ang mga kamay niyang kanina'y nakahawak lamang sa gilid ng kama, unti-unting napunta sa balikat ko. Marahan ang kapit niya, parang natatakot pa rin. Ngunit sapat na yun para maramdaman kong nagsisimula na siyang magtiwala sa akin. Hindi nagtagal, bumaba ang mga halik ko mula sa kanyang labi. Dahan-dahan kong nilakbay ang bawat bahagi ng kanyang muka, mula sa pisngi hanggang sa kanyang leeg. Ramdam kong bahagyang panginginig ng katawan niya sa bawat dampi ng labi ko sa kanyang balat. Kasabay nito ay marahan ko nang inalis ang puting towel na nakabalot sa kanyang katawan. Saglit siyang napapikit, marahil dahil sa hiya o kaba, ngunit hindi siya tumutol. Sa halip ay hinayaan niya akong gawin ang gusto ko. Nang tuluyang maalis ang towel, napahinto ako sandali. Hindi dahil sa nagdadalawang isip kung hindi dahil gusto kong namnamin ang sandaling yun. Sa harap ko ay nakahiga si Trisha, ang babaeng pumayag na maging bahagi ng buhay ko sa loob ng 1 taon. Ang babaeng handang isakripisyo ang sarili niya para lamang mailigtas ang ama niya. Hindi ko alam kung bakit, pero mas lalo kong naramdaman ang paghanga sa kanya. "You're beautiful," mahina akong sabi. "Winston," mahina niyang sambit sa pangalan ko na para bang hindi niya alam kung anong sasabihin. Ngunit hindi ko na siya pinagsalita pa. Muli kong inangkin ang mga labi niya, mas malalim at mas mapusok kesa kanina. Ngayon ay hindi na siya masyadong naiilang sa akin. Nararamdaman ko ang pagtugon niya sa bawat halik ko. Ang mga kamay niya ay mahigpit nang nakahawak sa balikat ko habang unti-unti naming tinatahak ang bagong karanasang yon. Hindi ko minadali ang lahat. Gusto kong maging maingat sa bawat kilos ko. Alam kong itong unang pagkakataon niya, kaya't hindi ko nais na maging masakit o nakakatakot para sa kanya ang gabing yun. Unti-unti kong ginabayan ang bawat galaw niya hanggang sa tuluyan na niyang makalimutan ang kaba na kanina pang bumabagabag sa kanya. Ilang sandali pa, sabay naming narating ang rurok ng kaligayahan. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko habang nakahiga sa tabi niya. Hindi ko maiwasang mapangiti. Sa dami ng babaeng nakasama ko, hindi ko inaasahan na ang gabing to ang magiging isa sa pinakamasayang karanasan ko. Siguro dahil alam kong ako ang unang lalaki sa buhay ni Trisha. Napalingon ako sa kanya. Nakapikit siya. Marahil ay pinapakalma pa ang sarili niya. Ang buhok niya ay nakakalat sa unan at ang kanyang dibdib marahang umaangat at bumababa dahil sa mabilis na paghinga. "Are you okay?" "Yes." Mahina ang boses niya ngunit sapat yon upang mapawi ang bahagyang pag-aalala ko. Ang akala ko'y matatapos ang gabing yun sa isang beses lamang, ngunit hindi pala.
May kung anong nagtulak sa akin upang muli siyang angkinin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ayokong lumayo sa kanya. Para bang may kung anong bagay sa kanya na patuloy akong hinihilang pabalik. At nang gabing yon, walang sawa kong inangkin si Trisha. Paulit-ulit naming naramdaman ang init ng aming mga katawan sa bawat yakap, halik at pag-angkin ko sa kanya ay may kaakibat na kaligayahan. Hanggang sa kalaunan ay naramdaman ko ang matinding pagod na sumakop sa katawan ko. Humiga ako sa tabi ni Trisha at marahang hinila siya palapit sa dibdib ko. Bago tuluyang pumikit ang mga mata ko, napansin kong mahimbing na rin siyang natutulog sa tabi ko. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan sa presensya ng isang babae. Simula ng gabing unang may nangyari sa amin ni Trisha, ay unti-unti kong napansin ang pagbabago sa kanya. Sa mga sumunod na gabi ay hindi na ganun kalaki ang kaba na nakikita ko sa mga mata niya tuwing lalapit ako. Kung nung una halata ang pag-aalinlangan sa bawat kilos niya, ngayon ay mas nagiging natural na ang pagtugon niya sa akin. Unti-unti siyang nasanay sa presensya ko, sa paraan ng pagyakap ko sa kanya, at sa mga gabing magkasama kaming dalawa sa iisang kama. Ramdam ko rin na mas nagiging komportable na siya sa akin. Ang dating hiya na palaging makikita sa mukha niya, unti-unti nang nawawala. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging ganito ang sitwasyon namin. Parang sa isang iglap lamang, ay napansin kong mas madalas na siyang ngumiti kapag magkasama kami. Minsan nagkukwento pa siya tungkol sa pamilya niya, lalo na sa ama niyang naoperahan dahil sa tumor sa utak. Tuwing nababanggit niya ang tungkol sa kanyang ama, nakikita ko sa mga mata niyang matinding pagmamahal at pag-aalala. Doon ko mas lalong naunawaan kung bakit niya nagawang pumayag sa kontrata naming dalawa. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan. Halos hindi ko namalayan kung gaano nang katagal si Trisha sa bahay ko. Para bang naging normal na lang ang presensya niya sa araw-araw ng buhay ko. Sa umaga, madalas ko siyang makita sa dining area. Nakaupo, umiinom ng kape o tumutulong kay Aling Rosario sa paghahanda ng almusal. Kahit ilang beses ko nang sinabi na hindi niya kailangang gawin yun. Sa gabi naman, sabay kaming kumakain ng hapunan at pagkatapos ay aakyat sa kwarto. Isang araw, nagpaalam sa akin si Trisha na gusto niyang dalawin ng mga magulang. Winston? Mahina niyang tawag sa akin. Napatingin ako sa kanya mula sa dokumentong hawak ko. Yes? Pwede ba akong umuwi sa amin bukas? Gusto ko sanang dalawin sila mama at papa. Saglit akong natahimik, hindi dahil sa ayaw ko siyang payagan, kung hindi dahil napagtanto ko na matagal na rin pala siyang hindi nakakadalaw sa pamilya niya. Of course, sagot ko pagkatapos ng ilang sandali. You can visit them anytime. Talaga? I trust you, Trisha. Alam kong babalik ka. Ngumiti siya sa akin. Sa ngiting yun, nakita ko ang labis na pasasalamat sa mga mata niya. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong pakiramdam sa dibdib ko tuwing nakikita ko siyang ganun kasaya. Hindi nga ako nagkamali sa pagtitiwala ko sa kanya. Kinabukasan ay umalis siya ng bahay upang dalawin ang kanyang mga magulang. Kinagabihan, bumalik din siya. Pagpasok niya sa kwarto ay agad niya akong niyakap. Thank you, Winston. Masaya sila mamang nakita nila akong dinalaw ko sila. You're always welcome. Ngunit habang lumilipas sa mga buwan, ay may napansin akong kakaibang pagbabago sa kanya. Sa una ay nakala kong pagod lang siya o baka may iniisip na problema. Madalas ko siyang makitang matamlay at hindi na siya ganun kadalas ngumiti gaya ng dati. Kapag magkasama kami sa dining area, napapansin kong konti lamang ang kinakain niya. May mga pagkakataon pa na halos hindi niya man lang nagagalaw ang pagkain sa harapan niya. Trisha, you barely touched your food. Tumingin siya sa akin at pilit na ngumiti. Busog pa ako eh. Napakunot ang noo ko. You've been saying that for days. I'm okay, Winston. Don't worry. Sagot niya. Ngunit kahit ganun ang sinasabi niya, halata sa mukha niya na may mali. Mas pumapayat siya sa bawat araw na lumilipas. Ang dating makinis at masiglang mukha niya, tila nagiging maputla. Isang umaga, nadatnan ko siyang nakaupo sa sala hawak ang isang baso ng tubig. Trisha, are you alright? Okay lang ako. I think you should see a doctor. Hindi na kailangan. Mabilis niyang sagot. Pagod lang siguro ako. Pero Trisha,
Please, Winston. Putol niya sa sasabihin ko. Okay lang talaga ako. Hindi ko alam kung bakit tila iniiwasan niyang magpatingin sa doktor. Ilang beses ko na siyang pinayuhan tungkol doon. Ngunit palagi niyang tinatanggihan ang ideya. Sa huli, hinayaan ko na lamang siya kahit hindi ako panatag. Ngunit habang patuloy na lumilipas sa mga araw, lalo kong napapansin ang pagbabago sa kanya. Lalo siyang pumapayat at nawawalan ng lakas. May mga pagkakataon pa na nakikita ko siyang nakaupo lamang sa gilid ng kama, nakatulala, na para bang may mabigat na iniisip. Isang gabi, nagising ako't napansin kong wala siya sa tabi ko. Bumangon ako't nakita ko siyang nakatayo sa may bintana, nakatingin sa labas. Trisha? Tawag ko. Bahagya siyang napalingon sa akin. Sorry, nagising ba kita? Lumapit ako sa kanya. Why are you still awake? Hindi lang ako makatulog. Sagot niya. You really need to see a doctor. Muli kong sabi. Ngumiti siya ng bahagya. I'm fine, Winston. Don't worry too much. Hindi na ako nagsalita pa. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong may mali. At kahit na anong sabihin niya, hindi ako naniniwala na okay lang siya. Trisha's point of view. Nakokonsensya ako sa tuwing sinasabi ko kay Winston na okay lang ako kahit hindi naman talaga totoo. Sa bawat pagkakataon na nagtatanong siya kung ayos lang bang pakiramdam ko, pilit akong ngumingiti at sinasabing walang problema. Ramdam kong nararamdaman niya na may tinatago ako sa kanya, ngunit patuloy pa rin akong nagsisinungaling. Kailangan kong gawin yon hanggat wala pa akong naiisip na paraan para harapin ang problemang bumabagabag sa akin. 2 buwan nang nakalipas mula nang malaman kong buntis ako. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang araw na yon. Isang hapon, nang wala si Winston sa bahay dahil nasa opisina siya, palihim akong lumabas at pumunta sa isang butika para bumili ng pregnancy test. Nang makapasok ako sa kwarto, agad kong isinara ang pinto at pumasok sa banyo. Habang hawak kong pregnancy test, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na imposible yon. Hindi ako pwedeng mabuntis. Isa yun sa mga kondisyon na dapat kong sundin. Ngunit kahit ganun, may kung anong pakiramdam sa loob ang nagsasabing alam ko na ang magiging resulta. Nang makitang 2 guhit sa maliit na plastik na hawak ko, halos gumuho ang buong mundo ko. Buntis nga talaga ako. Napaupo ako sa sahig ng banyo, tulala at hindi makapaniwala sa nakita. Kahit na alam ko na sa sarili kong posibilidad na yon, mas masakit pa rin pala kapag nakita mo na mismong ebidensya sa harap mo. What am I going to do? Mahina akong bulong sa sarili ko. Hindi ako pwedeng mabuntis. Hindi yun pwede. Kapag nalaman ni Winston na buntis ako, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Hindi ko alam kung magagalit ba siya o kung ituturing niyang paglabag yun sa kontrata namin. Sa loob ng 2 buwan, pinilit kong umarte na parang walang nangyayari. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong nararamdaman ang pagbabago sa katawan ko. Madalas akong nahihilo, madaling mapagod, at nawawalan ng gana sa pagkain. Ilang beses na rin napapansin ni Winston ang pagiging matamlay ko. Mabait siya sa akin. Hindi niya ako tinatrato na parang isang alipin kahit yun ang nakasaad sa kontrata namin. Sa halip, pinaparamdam niya sa akin na mahalaga ako sa bahay na ito. Siguro yun ang dahilan kung bakit mas lalo akong nahihirapang sabihin sa kanya ang totoo. Napahawak ako sa tiyan ko. Hindi pa naman halata ang pagbabago sa katawan ko, ngunit alam kong hindi magtatagal, mapapansin din yun ni Winston. Hindi naman pwedeng itago ko ito sa kanya ng matagal. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kung mananatili ako rito, siguradong malalaman niya ang tungkol sa pagbubuntis ko. At kapag nangyari yun, hindi ko alam kung anong magiging kapalaran ko. Magdamag akong nag-isip. Iba't ibang posibilidad ang pumapasok sa isipan ko. Ngunit wala ni isa ang mukhang magandang solusyon. Hanggang sa may isang ideya na biglang sumagi sa isip ko. Isang bagay na alam kong mali. Isang bagay na hindi ko dapat gawin. Ngunit sa sitwasyon ko ngayon, yun lamang nakikita kong paraan. Kailangan kong umalis. Kailangan ko nang tumakas. Kung mananatili ako sa bahay nito, hindi ko na maitatago ang pagbubuntis ko.
Ngunit kung makakaalis ako bago pa niya malaman ng totoo, baka magkaroon ako ng pagkakataong simulan muli ang buhay ko kasamang batang dinadala ko. Napapikit ako nang maramdaman ang pagbigat ng dibdib ko. Hindi ko naman gustong gawin to. Ayokong saktan si Winston sa ganitong paraan. Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Kahit mali, kahit hindi dapat. Kailangan kong gawin to. Kailangan kong takasan si Winston Villamor. Kahit hindi pa tapos ang kontrata namin. Kinabukasan, sinadya kong gumising ng madaling araw. Madilim pa ang buong paligid at halos wala pang ingay na maririnig sa loob ng bahay. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Sinisiguradong hindi ko magagalaw si Winston na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Ilang segundo akong nanatiling nakaupo sa gilid ng kama. Pinapakalma ang mabilis sa tibok ng puso ko. Kinuha ang bag na inihanda ko kagabi. Isa-isa kong inilagay ang mga damit at ilang personal na gamit na kakailanganin ko. Hindi ko pwedeng dalhin ang lahat dahil baka mahalata agad na umalis ako. Pinili ko lamang ang mga bagay na mahalaga. Habang nag-iimpake, pakiramdam ko'y unti-unting bumibigat ang dibdib ko. Parang may kung anong pumipigil sa akin na ituloy ang plano ko. Ngunit tuwing naiisip ko ang batang dinadala ko sa sinapupunan, ay muling tumitibay ang desisyon ko. Hindi ako pwedeng manatili. Matapos ayusin ang mga gamit, ay lumingon ako sa kama kung saan mahimbing na natutulog si Winston. Marahan akong lumapit at huminto sa tabi niya. Ilang sandali ko siyang pinagmasdan. Sa loob ng ilang buwan na magkasama kami, hindi ko namalayang unti-unti na pala siyang nagiging mahalaga sa akin. Hindi ko inaasahan na darating ako sa puntong ganito ang mararamdaman ko. Ang lalaking una kong kinatakutan at tinuring lamang na bahagi ng kontrata ay siya ring lalaking natutunan kong mahalin nang hindi ko namamalayan. At ngayon, iiwan ko siya ng walang paalam. Napahawak ako sa tiyan ko. Sorry, Winston. Mahina akong sabi, kahit alam kong hindi niya maririnig yun. Kung may ibang paraan lang sana, hindi ko to gagawin. Ngunit alam kong ito lamang ang tanging paraan para maprotektahan ang anak namin. Maingat akong yumukot hinalikan ng noo niya. Pagkatapos, ay mabilis akong tumalikod. Kung magtatagal pa ako ron baka hindi ko kayaning umalis. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto, dala ang maliit kong bag. Ang bawat hakbang, mabagal upang hindi makalikha ng kahit na anong konting ingay. Ayokong magising si Winston o kahit si Aling Rosario. Kapag may nakapansin na alis ako, siguradong hindi ako makakaalis. Pagdating ko sa salay, sandali akong tumigil at napalingon sa loob ng bahay. Paglabas ko ng subdivision, ay nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating sa highway. Wala pang masyadong sasakyan sa oras na yon. Ilang minuto rin akong naghintay bago may dumaan na bus. Nagpara ako at agad na sumakay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong plano. Ang alam ko lang, kailangan kong lumayo. Malayo kay Winston. Hindi ko alam kung tama bang desisyon ko, ngunit wala na akong babalikan. Matapos ang mahabang biyahe, ay napadpad ako sa Batangas. Isang lugar na hindi ako pamilyar, ngunit sapat na malayo sa Maynila at sa mundo ni Winston. Umupa ako ng maliit na apartment sa isang tahimik na lugar. Maliit na kwarto lamang yon na may maliit na kusina at banyo, ngunit sapat na yon para sa akin. Mabuti na lamang at naitabi ko ang karamihan sa allowance na binibigay ni Winston sa akin. Lumipas sa mga buwan nang hindi ko namamalayan. Habang tumatagal, unti-unti ring lumalaki ang tiyan ko. Sa tuwing nakikita ko yun sa salamin, hindi ko maiwasang mapangiti. Ito ang natitirang bahagi ni Winston sa buhay ko. At kahit wala siya sa tabi ko, alam kong hindi ako nag-iisa. Hanggang sa dumating ang araw na isisilang ko ang anak namin. Matagal ang proseso ngunit maayos naman ang lahat. Sa tulong ng mga nurse at doktor sa ospital na pinagdalhan sa akin, normal kong nailabas ang anak namin ni Winston. Isang malusog na baby boy. Nang unang ilagay ng nurse ang sanggol sa mga braso ko, halos hindi ako makapaniwala. Napakaliit niya, ngunit tiramdam ko agad ang matinding pagmamahal para sa kanya. Tinitigan ko ang mukha niya at hindi ko maiwasang mapangiti. Dahil kamukhang kamukha siya ng kanyang ama. Ang matangos na ilong, ang hugis ng labi, at kahit ang mga mata niya. Halos lahat ay kay Winston niya nakuha. Napahigpit ang yakap ko sa anak ko. Your daddy doesn't know you yet.
Mahina akong bulong sa kanya. At kahit alam kong malayo kami sa ama niya, nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para mabigyan siya ng magandang buhay. Winston's point of view. 5 years later. 5 taon nang lumipas mula nang magising ako isang umaga. Nawala na si Tricia sa tabi ko. Hanggang ngayon sariwa pa rin sa isip ko ang araw na yun. Pinuntahan ko ang bahay ng mga magulang niya kahit ayaw ko sana silang gambalain. Nung una nag-aalinlangan akong kausapin sila. Alam kong maaaring masaktan sila kapag nalaman nilang naging bahagi ng buhay ko si Tricia sa paraang hindi nila inaasahan. Ngunit sa huli, pinili ko pa rin pumunta sa kanila dahil umaasa akong baka may alam sila kung nasa ng anak nila. Ngunit nang makausap ko ang mga magulang niya, doon ko nalaman na wala rin silang ideya kung nasan si Tricia. Hindi ko alam kung nagsisinungaling ba sila o hindi. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga mukha nila, nararamdaman kong nagsasabi sila ng totoo. Lumipas sa mga buwan na taon, ngunit hindi ako tumigil sa paghahanap kay Tricia. Umaasa ako na makikita ko siya at babalik siya sa akin. Nag-hire pa nga ako ng ilang private investigator upang tulungan akong hanapin siya. Hindi ako sumuko kahit maraming beses nang sinabi ng mga tao na baka wala na akong pag-asang makita pa siya. Kung minsan gusto ko nang sumuko. May mga gabi na napapaisip ako kung may dahilan pa ba para ipagpatuloy ang paghahanap sa kanya. Baka ayaw na niya talaga akong makita. Baka may sarili na siyang buhay na ayaw niyang magambala. Ngunit sa tuwing napapanaginipan ko siya, muling bumabalik ang pag-asa ko. Madalas ko siyang mapanaginipan. Nakikita ko siyang nakangiti gaya ng dati. Minsan ay naglalakad siyang papalayo sa akin at sinusubukan kong habulin. Ngunit hindi ko siya maabutan. Sa tuwing magigising ako mula sa panaginip na yun, mas lalo akong nagiging determinadong hanapin siya. Dahil mahal ko siya. Oo, mahal ko si Tricia. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko man agad naintindihan ang nararamdaman ko noon. Ngunit nang mawala siya sa buhay ko, doon ko napagtanto kung gaano siyang kahalaga sa akin. Isang araw nasa opisina ako at abala sa ilang dokumento. Biglang tumunog ang cellphone ko. Nang makita kong pangalan ng tumatawag, ay agad akong napaupo ng maayos. Ang private investigator na inupahan ko. Agad kong sinagot ang tawag. Hello? Hello, Mr. Villamor. May balita na po kami kay Miss Tricia. Talaga? Natagpuan na po namin si Miss Tricia. Really? Send me the address now. Agad kong sabi. Naipadala ko na po sa email nyo. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Kinabukasan, agad akong bumiyahe papuntang Batangas kasamang private investigator. Sa buong biyahe, hindi mapakali ang isip ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Tricia kapag nakita ko siya. Pagdating namin sa address sa ibinigay ng investigador, ay natagpuan namin ang isang maliit na apartment. Naramdaman kong biglang bumigat ang dibdib ko. Ganito na bang buhay niya ngayon? Lumapit kami sa pinto at kumatok, ngunit walang sumasagot. Ilang beses pa kaming kumatok bago lumabas ang isang kapitbahay mula sa katabing unit. May hinahanap po kayo? Dito ba nakatira si Tricia? Ay oo, pero wala siya dyan ngayon. Saan siya nagpunta? Sa ospital. Ospital? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Isinugod ang anak niya sa ospital eh. Anak? May anak na si Tricia? Oo, may anak na si Tricia. Napaka-cute at napakabait na bata. Naisip ko, kung may anak na si Tricia, ibig sabihin ay may asawa na siya. Napailing na lang ako sa naisip. Hindi pwede. Hindi pwedeng may asawa na siya. Tricia's point of view. Halos hindi ko na alam kung paanong hihinga ng maayos habang nakaupo sa malamig na upuan sa labas ng emergency room. The hospital corridor was quiet, ngunit para sa akin ay tila napakalakas ng bawat tunog. Ang tunog ng mga yabag ng nurse, ang pag-ugong ng mga medical machines, at ang mabilis na tibok ng sarili kong puso. Sa loob ng silid na yon, naroroon ang anak ko. Ang buong mundo ko. My son. Napapikit ako. Pinipigilan ng muling pag-agos ng luha sa mga mata ko. Kanina lamang ay kinakausap ako ng doktor. We need to transfuse blood immediately. Masyado nang mababa ang blood count ng anak mo. Hindi ko agad maintindihan ang lahat ng sinabi ng doktor dahil biglang nanghina ang buong katawan ko sa narinig. Ang alam ko lang, kailangan ng dugo ng anak ko at wala silang mahanap na donor. Napailing ako at pilit pinipigilan ng pag-iyak. Sinubukan nilang kunan ako ng dugo pero hindi kami magkamatch ng anak ko.
At doon ako tuluyang nanlumo. Kung hindi kami match, may posibilidad na si Winston ang kamatch nito. Ngunit paano? Paano kung lalapit kay Winston? Paano ko hihingin ng tulong ng lalaking yun? Hindi naman ito alam na may anak kami. Napahawak ako sa noo ko. Pilit na inaayos ang magulong isip. Kung pupuntahan ko si Winston, anong sasabihin ko? Pero wala akong ibang pagpipilian. Ang buhay ng anak kong nakasalalay. Hindi pwedeng wala akong gagawin. Hindi pwedeng basta na lamang akong uupo at umiyak habang naghihintay ng isang himala. Kung kailangan kong lumuhod, kung kailangan kong magsumamo, gagawin ko para sa anak ko. Dahan-dahan akong tumayo mula sa kinauupuan. Pinahid ang mga luha sa pisngi at pilit na pinatatatag ang sarili. She needed to be strong. Hindi ako pwedeng magpatalo ngayon. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Hindi, para sa anak ko. Huminga muna ako ng malalim at nagsimulang maglakad palabas ng koridor. Pupuntahan ko si Winston. Bahala na ako anong mangyari sa paghaharap namin. Napahinto ako sa paghakbang. May narinig akong boses mula sa likuran. Isang boses na tila matagal nang nakabaon sa aking alaala. Isang boses na kahit ilang taon pang lumipas, hindi ko kailanman malilimutan. Halos tumigil ang mundo ko nang makita si Winston. Para bang sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala ng nakaraan. Ang mga panahong magkasama kami. At ang sakit ng biglaang paghihiwalay na hanggang ngayon, hindi ko pa rin tuluyang makalimutan. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang huli ko siyang makita. Ngunit sa sandaling yon, parang kahapon lang ang lahat. Nakatayo siya ilang hakbang lamang layo mula sa akin. Nakatingin sa akin na para bang sinusubukan niyang siguraduhin kung ako nga ba talaga ang babaeng nasa harap niya. Gusto ko siyang takbuhin at yakapin ng mahigpit. Gusto kong sabihin sa kanya kung gaano ko siyang na-miss sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi ko magawa. Biglang nanghina ang mga tuhod ko at nanigas ang buong katawan ko sa kinatatayuan. Sa halip na gawin ang mga bagay na gustong gusto kong gawin, napaiyak na lamang ako. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Dahil ba sa tuwa na muli ko siyang nakita o dahil sa lahat ng sakit na pinilit kong itinago sa aking puso sa loob ng mahabang panahon. Trisha, mahinang tawag niya sa pangalan ko. Ang simpleng pagbanggit niya sa pangalan ko ay sapat na upang lalo pang mangilid ang mga luha ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Unti-unting bumuhos sa mga luha ko habang nakatingin lamang sa kanya. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang tawirin ang maliit na pagitan naming dalawa. Sa loob lamang ng ilang segundo, nasa harapan ko na siya. Wala siyang sinabi. Basta niya na lamang akong hinila papalapit sa kanya at mahigpit na niyakap. Napahinto ako sa ginawa niya. Hindi ko inaasahan yun. Sa loob ng maraming taon na magkalayo kami, hindi ko inakala na sa unang pagkikita naming muli ay ganito ang mangyayari. Ngunit sa sandaling maramdaman ko ang yakap niya, tila biglang nawala ang lahat ng pagdududa at pag-aalinlangan ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko na tugunin ang yakap niya. Mahigpit ko rin siyang niyakap pabalik habang patuloy na tumutulo ang mga luha ko. Pakiramdam ko, unti-unting gumagaan ang bigat na matagal ko nang dinadala sa aking dibdib. Para akong batang nakahanap muli ng kanlungan matapos mawala sa gitna ng napakaraming tao. I missed you. Mahinang bulong niya sa aking tenga. Kung alam lang niya kung gaano kong katagal hinintay na marinig muli ang boses niya. Hindi ko rin alam kung ilang segundo o minuto ang lumipas. Para bang sa sandaling yon, wala nang ibang tao sa paligid namin. Kami lang dalawa at ang mga alaala ng nakaraan na unti-unting bumabalik sa pagitan namin. Nang tuluyan kaming maghiwalay, ay agad niyang hinawakan ang magkabilang balikat ko at tinitigan ako ng mabuti. Para bang sinusuri niya kung ako nga ba talaga ang kaharap niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at marahang pinunasan ng mga luha sa aking pisngi. Why are you crying? Hindi agad ako nakasagot. Hindi ko alam kung paano kong ipaliliwanag ang lahat ng nararamdaman ko sa sandaling yon. Kaya ang ginawa ko na lamang ay bahagi akong ngumiti kahit patuloy pa rin ang pagtulo ng mga luha ko. Hindi ko lang inaasahan na makikita kita ulit. Paano mo nga pala nalaman na nandito ako sa ospital? Your neighbor told me. Pinuntahan kita sa bahay mo kanina. Wala ka raw ron. Sinabi nila na nasa ospital ka. They even pointed me here. Nagulat ako sa narinig ko. Hindi ko inaasahan
Napupuntahan niya pa ako sa bahay namin. Ilang sandali akong natahimik. Iniisip ko ano bang dapat kong sabihin. Bakit nga ba siya nagpunta sa bahay namin? Anong dahilan? Ngunit bago pa man ako makapagtanong, ay bigla na lamang siyang nagsalita. By the way, kanina pa kita gustong tanungin. Napakunot ang noo ko. Ano yun? Who's the father of your child, Trisha? Para akong nabuhusan ng malamig na tubig sa tanong niyang yon. Nanlaki ang mga mata kong nakatingin sa kanya. Hindi ko inaasahan na yon ang unang itatanong niya sa akin. May asawa ka na ba? Hindi ko napigilan ang sarili ko na bahagyang mapangiti. Napansin niya yon kaya't biglang napataas ang isang kilay niya. Why are you smiling? Did I say something funny? Hindi agad ako nakasagot. Sa halip, tumingin lamang ako sa kanya habang iniisip kung dapat ko na bang sabihin ang katotohanan. Kung dapat ko na bang ipaalam sa kanya na ang batang nasa loob ng hospital room na yon ay anak niya. Ngunit bago pa man ako makapagsalita ay biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor at mabilis na lumapit sa amin. Miss Trisha, we need blood for your child as soon as possible. Nanlambot ang mga tuhod ko sa narinig. Napatingin ako kay Winston. Nang sandaling yun ay, alam ko na siyang tanging taong makakatulong sa akin. Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. Winston, can you help me? Anong ibig mo sabihin? Napapikit ako sandali bago muling nagmulat ng mga mata. At sa pagkakataong yon, alam kong wala na akong ibang pagpipilian. Winston, kailangan ng dugo ng anak ko. Winston's point of view. Nagtaka ako sa sinabi ni Trisha kanina. Ang akala ko ay gusto lang niya ako makausap pagkatapos ng maraming taon na hindi kami nagkita. Ngunit sa halip, bigla niya akong tinanong kung maaari ko ba siyang tulungan dahil kailangan ng dugo ng anak niya. Hindi ko agad naintindihan ang sitwasyon. Marami pa sana akong gustong itanong sa kanya. Kung ano nangyari, bakit siya nasa ospital, at kung bakit gano'n na lamang ang takot na nakikita ko sa mga mata niya. Pero bago pa man ako makapagsalita, agad siyang nagsalita muli. I'll explain everything later, please. Doon pa lang ay naramdaman ko na kung gaanong kabigat ang pinagdadaanan niya ng sandaling yon. Kaya kahit naguguluhan pa rin ako ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Okay, I'll help you. Agad kaming nilapitan ng doktor at ipinaliwanag ang kailangan nilang gawin. Kailangan nilang kumuha ng dugo sa akin upang malaman kung maaari itong gamitin para sa bata. Habang naglalakad kami papunta sa room kung saan kukuhanan ako ng dugo, hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-isip. Who's the father of her child? Kanina ko pang gustong malaman ang sagot sa tanong na yun. Pero sa tuwing iniisip ko yun, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ngunit may kung anong bumubulong sa isip ko na may mas malalim na dahilan kung bakit ako narito ngayon. Matapos ang ilang minuto, sinabihan ako ng nurse na maaari ko nang makita ang bata. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa hospital room kung saan siya nakahiga. Pagpasok pa lamang sa loob, agad kong nakitang maliit na katawan ng bata na nakahiga sa hospital bed. May nakakabit na dextro sa kanyang kamay at may mga kagamitan sa paligid niya na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang kalagayan niya. Ngunit nang sandaling makita ko ng maayos ang kanyang mukha, halos tumigil ang paghinga ko. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko ngayon. Kamukhang kamukha ko ang bata. Ang hugis ng mukha niya, ang ilong, kahit ang bahagyang kulot ng buhok niya. Parang eksaktong kopya ng sarili ko noong bata pa ako na madalas ikwento ng mama ko. Napahakbang akong palapit sa kama ng bata. May kakaiba akong nararamdaman habang nakatingin sa kanya. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Para bang may malalim na koneksyon sa pagitan naming dalawa. Kahit hindi ko pa siya nakakausap o nakakasama kahit isang beses. Hindi ko pa man lubos na naiintindihan ang nangyayari, ay dumating na ang nurse upang kunan ako ng dugo. Matapos akong kunan ng dugo, ay pinaupo muna nila ako sa isang upuan sa labas ng room. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakita kong lumabas si Trisha mula sa loob ng kwarto. Winston, thank you. Thank you for helping my child. Hindi pa man siya nakakatapos, ay agad ko na siyang inunahan. Trisha, tell me the truth. Is that child my son? Yes, he's your son, Winston.
Para akong nabingi sa narinig ko. Anak ko ang bata. May anak ako. At sa loob ng maraming taon, hindi ko man lang nalaman na mayroon pala akong anak sa mundong ito. Why? Why didn't you tell me? Hindi ko alam kung matatawa ba ako o magagalit. Maraming taon ang nawala sa amin. Maraming pagkakataon na hindi ko nakasama ang sarili kong anak. Napahawak si Tricia sa dibdib niya habang patuloy na umiiyak. Because I had no choice. At doon niya sinabi sa akin ang lahat. Kung bakit niya napiling umalis noon. Kung bakit kailangan niyang umalis nang walang paalam. Kung papaano niyang pinalaki mag-isang anak namin. Nang matapos siyang magpaliwanag, ay ilang segundo kaming nagtitigan lamang. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Hinila ko siya palapit sa akin at mahigpit siyang niyakap. Idiot, you should have told me. I'm sorry, Winston. I'm sorry. Hindi ko na siya pinagsalita pa. Sa halip, bahagya ko siyang inilayo sa pagkakayakap at hinawakan ng kanyang muka. Nakatingin siya sa akin na parang natatakot sa magiging reaksyon ko. Ngunit sa halip na magalit, ginawa kong isang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Mabilis ko siyang hinalikan sa labi. Isang halik na puno ng pagmamahal at pananabik. Nang maghiwalay ang aming mga labi, napangiti ako. This time, you're not going anywhere. Matapos kong malaman ang lahat mula kay Tricia, ay may malaking bahagi ng buhay kong biglang nabuo. Ang mga taon na puno ng tanong at panghihinayang ay unti-unting nagkaroon ng kasagutan. Hindi ko man mababawi ang mga panahong nawala sa amin, pero alam kong may pagkakataon pa akong bumawi lalo na sa anak namin. Nakatingin lang ako kay Tricia. Patuloy niyang pinupunasan ang mga luha niya. Kita ko sa mga mata niya ang takot. Para bang nag-aalala siya na baka magalit ako o tuluyan ko siyang talikuran dahil sa ginawa niyang pag-alis noon. Pero kabaliktaran ang naramdaman ko. Sa halip na galit ay mas nangibabaw ang pagmamahal ko sa kanya. Huminga ako ng malalim bago tuluyang nagsalita. I love you, Tricia. Mahal na mahal kita. Kita ko ang pagkabigla sa kanyang muka na para bang hindi niya inaasahan na yun ang maririnig niya mula sa akin matapos ang lahat ng nangyari. At sa sumunod na sandali, muli na namang tumulo ang kanyang mga luha. Hey! Why are you crying again? Akala ko'y nasaktan ko siya sa sinabi ko. Ngunit nagulat ako nang marinig kong sagot niya. Mahal din kita, Winston. Say that again? Halos pabulong kong sabi. Ang sabi ko, mahal din kita, Winston Villamor. Hinawakan ko ang kanyang muka't muli ko siyang hinalikan. Mas matagal ang halik na yon kesa sa nauna. Gusto kong bawiin ang lahat ng panahong nawala sa amin. Punong-puno ng pagmamahal ang halik na yon. At sa pagkakataong yon, alam kong hindi ko na siya hahayaang mawala ulit sa buhay ko. Makalipas ang isang linggo, tuluyan ang nakalabas sa hospital ang anak namin. Laking pasasalamat ko sa Diyos nang mabilis siyang gumaling. At ngayon, may pagkakataon na akong maging ama sa kanya. Diretso kaming umuwi sa bahay ko matapos ang discharge niya. Sa bahay ko na rin pinatira ang mga magulang ni Tricia. Ayoko na silang magkahiwa-hiwalay pa. Dito na kayo tumira. Mas gusto ko na sama-sama tayo sa iisang bubong. Nung una, nag-atubili pa sila. Ngunit sa huli, pumayag din. Sa madaling salita, sinimulan na rin namin ang aming honeymoon. At syempre, ang paggawa ng baby number 2. Isang gabi habang nakahiga kami sa kama, magkayakap ng mahigpit. Katatapos lang naming pagsaluhan ng init ng aming pagmamahalan. I love you, Tricia. Mahal na mahal kita. Mas mahal kita, Winston. Bahagya akong natawa. Talaga? Oo. Dahil sa'yo buhay pa ang papa ko ngayon. At dahil sa'yo may anak ako na napakabait at napaka-cute. I love you, Winston. Hinalikan ko ang noon niya at mas hinigpitan ang yakap ko sa kanya. Sa wakas, kompleto na ang pamilya ko. At alam kong sa pagkakataong to, wala nang makapagpapahiwalay pa sa amin. Wakas.